Bili na kayo ng aking bibingka. Ayan, oh. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. And just brushing some butter over this bibingka. At wala, nabenta na to. Kaya kailangan kong gumawa ng bagong batch. At ituturo ko sa inyo paano yung aking mixture. At kung gusto mong masarap yung inyong bibingka, dapat masarap din yung butter. So ito, size ako ng butter. Sobrang mabenta. Hindi ko mahabol yung mga orders ng aking bibingka. Meron din bibingka sa Tindelia. Yan! Bili kayo bibingka. Yan. At sisimulan ko na yung aking mixture ng aking bibingka. Kailangan ko mag-melt ng aking butter. My favorite, Arla unsalted butter. 2 cups of rice flour, 3/4 cups of white sugar, 2 tablespoons of baking powder, half a teaspoon of salt, and ating wet ingredients, i-combine ko na rin 4 eggs, 1, 2, 3, 4. Scramble the eggs. And yung gamit ko dito ay fresh milk. Pwede mo din gamitin ay 1 cup na water and 1 cup na evaporated milk. Or you can also use gata. Some people like gata, but I like using milk. Yan, no? Combine. And now I will add my 1/4 cup of melted butter. Mix yan. So my dry ingredients are here and my wet ingredients are on the other side. And what we will do, we will simply combine. Pour everything and dissolve. Kailangan natin madaliin kasi may order naman tayo. Saan ba kayo bumibili ng inyong bibingka tuwing Pasko? Yan. Huwag mong kalimutan, meron kami sa Tindeli, ha? And we will strain our mixture to make sure wala tayong lumps. And ito, it's really very classic tasting because ang gamit natin ay rice flour, no? And now we are ready to bake. And yung gagawin natin ay we will line our bibingka molds with banana leaves. Ano ba yung best time na kumain ng bibingka? Before breakfast? May breakfast pa? Di ba? Simbang gabi? Breakfast? Merienda? Dessert sa lunch? Merienda sa hapon? Dessert sa dinner? Or midnight snack? Di ba? Pwede any time of the day yung ating bibingka. And this mixture can make around 5 bibingkas. Kaya ang dali mo ubos ang ating paninda. No? Kasi 5 lang nagagawa ng isang recipe. So, we will divide this into 5. It's around 1 cup, more or less each. And it's very important to preheat your oven up to the maximum temperature. Yan. Very nice. And ang topping natin is a combination of itlog na maalat, galing sa Laguna, and our queso. Damihan natin yung queso. And just allow it to float. Yan. Yan. And now we add our itlog na maalat. Ito, maganda yung itlog na maalat natin dahil may langis-langis pa siya. Now, we will begin to bake our bibingka. So, this will take around 12 to 15 minutes. Yan. And let us wait. Push, push, push inside. Yan. Let us wait until our bibingka is done. Brush tayo. Yan. Ating finished product. Pasko! Pasko! Pasko na naman muli. And ang gift nyo sa akin ay magso-subscribe kayo sa Chef Tatong YouTube channel. You can drizzle some sugar. And of course, you will click the bell button to get notified. O, di ba? Now, we will add our Arla butter. This time, you use salted butter. Hindi pwedeng unsalted
Dapat salted para malinamnam. Classic na classic, no? At ito yung gusto ko, yung medyo masunog-sunog kasi mas malasa siya. And titikman natin yung ating bibingka. Give me a plate. Here, bibingka, niyog, then may muscovado. Ganito ako kumain ng bibingka. With a fork and a knife. There's a shell. So, titas of Manila. Di ba, tita? This is how you eat your bibingka. Can I have my tea, please? Di ba? Salabat. Sa amin, ang tawag ng salabat, Milo. Miloya. Let us slice. I will show you the texture of our bibingka. Bili na kayo. Look at that. Merry Christmas. Stop. It's so good. Sarap talaga, may extra butter. Paskong Pasko na dito sa aming kusina. I'm sure natatakam kayo sa ating bibingka. Gumawa kayo. Binigay ko na yung recipe. Pero ayaw niyong gumawa. Punta kayo sa Tindeli at kumain kayo. Guys, don't forget to subscribe to my channel. And of course, you have the chance to make this, post no, and tag me. Tag me. Bibingka ni Tatung. Oh, di ba, bongga? Maraming salamat. Till next time, till we cook again. Merry Christmas.